Gusto niyo ba ng mas affordable na Vivo V30 series na phone? Ito ay ang Vivo V30e. Tara, try natin to. So earlier this year, release ng Vivo ang kanilang Vivo V30 series. At kung sakaling medyo mataas ang budget range na ito para sa inyo, nandito ang Vivo V30e. Syempre sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ma-offer ng phone na to, ano yung differences niya doon sa mga mas higher end models at sa kanyang predecessor, and syempre kung sulit ba siya para sa kanyang presyo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo dito sa channel by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Syempre, dito muna tayo sa unboxing ng Vivo V30e. Looking at the box, very similar siya sa previous boxes ng Vivo V series phones. Nasa gitna ang model number ng inyong phone, meron tayong circular pattern, pero this time naka navy blue color na siya, mas similar doon sa higher end models ng Vivo, which is the Vivo X series phones. Medyo may onti siyang change, pero nagsistick pa rin naman doon sa trademark design ng Vivo V series phones. Anyway, dito na tayo sa contents ng box. Pag tinanggal nyo yung kanyang cover, makikita nyo na kagad ang Vivo V30e covered in protective plastic. And then kapag tinanggal nyo yung kanyang divider, ang kanyang mga documents, jelly case, ang kanyang charger, charging cable, and then finally, ang SIM ejector tool. Aside pa dyan, wala ng contents ang box ng Vivo V30e. Again, wala tayong wired earphones for this phone. Pero aside pa dyan, wala namang ibang nawala na hindi na normal ngayong 2024. Moving on, dito na tayo sa design ng Vivo V30e. What's new about this phone compared to its predecessor, mas pina-premium pa nila ang itsura na to by giving it a more sleeker and curvier look. Last year kasi mas similar doon sa mga mas lumang Vivo V series phones ang Vivo V29e, pero this time very similar siya with the Vivo V30 series. Curved yung kanyang back design, curved yung kanyang display. Again, hindi natin to kadalasan nakikita sa mga phones at this price point. Dito sa kanyang back design, makikita nyo na meron tayong magkaibang texture. Sa main body niya ay yung powder matte finish na nakalagay yung Vivo logo. Tapos dito sa side niya, meron siyang glossy accent para lang mag-pop talaga yung design ng Vivo V30e. Available siya in two different colors. Yung nandito sa akin ngayon ay yung cocoa brown. And I can definitely say na talaga nga namang classy yung color and design ng Vivo V30e. Nakakatuwa lang kasi for a phone under 20,000 pesos, nagawan pa rin ng Vivo ng paraan para mag-pop at ma-distinguish natin ang Vivo V30e versus sa ibang mga phones at the same price point. Para sa akin, it's classy, sleek, and fresh, kahit pa dito sa kanyang camera setup na circular at merong glossy finish, and then yung bronze na accent pa sa rim ng kanyang camera setup. Sa sides ng Vivo V30e, gumagamit sila ng glossy finish, and dito sa right side ng phone na to, makikita nyo ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, and then dito naman sa babang side niya, ang kanyang speaker grills, ang kanyang charging port, and of course, ang SIM card tray. Moving on sa display ng phone na to, meron din tayong mga upgrades compared to its predecessor, kung saan mas bigger na ang kanyang display while maintaining yung mga features na nagustuhan natin, katulad na lang ng kanyang high refresh rate. Dagdag nyo pa dito na tinaasan din ng Vivo ang kanyang IP rating from IP54 now to IP64 para ma-ensure palalo ang safety at durability ng inyong phone. Speaking of durability, gumamit din ng Shot Alpha na glass ang Vivo para mas hindi babasagin ang kanyang Vivo V30e. So kung tibay lang din at saka long lifespan ang pinag-uusapan, definitely ginagawa ng Vivo ng paraan yan para sa Vivo V30e. Moving on, dito naman tayo sa kanyang speaker. Gumagamit ng mono speaker ang phone na to. Medyo isa sa mga compromise ng phone na to, pero at least malakas naman siya enough na kahit may background noise, maririnig nyo pa rin ang speakers ng phone na to. Isa pang concern pagdating sa mga phone ang kanilang battery life, and isa din yan sa mga in-upgrade with the Vivo V30e. With a 5,500 mAh battery capacity, definitely malaki ang jump nito compared sa kanyang predecessor, at hindi natin pinalagpas ito by testing the Vivo V30e at nakakuha tayo ng magagandang results. Sobrang taas ng result na nakuha ko in both PC Mark at saka Mobile Legends test, at ito hindi ko pa na-encounter with any phone na na-review ko this year. Even after 30 minutes of gameplay sa Mobile Legends, nagre-remain at 100% ang battery ng Vivo V30e.
Basically, if gusto nyo ng isang mahabang battery life na phone, isa to sa mga main options nyo kung under 20,000 pesos ang budget range nyo. If ever naman na maubusan kayo ng battery with the Vivo V30e, meron siyang 44-watt charging, not as fast as other phones at the same price range, pero fast enough pa rin to fully charge this phone at 1 hour and 30 minutes. Pero para sa akin, yung isa pa rin sa mga highlight ng Vivo V30e ang kanyang camera performance. Hindi lang for the looks ang camera ng Vivo V30e with a 50 megapixel Sony IMX882 na sensor, and syempre hindi pa rin nawala ang kanyang 8 megapixel ultra wide lens, and then of course sa Vivo V series ang kanyang Aura Light 3.0. Dito naman sa harap is a 32 front facing camera, at nakakatuwa lang na for a phone under 20,000 pesos magaganda ang specs na nakukuha natin. Mataas ang megapixel count ng kanyang selfie camera, and of course yung 50 megapixel na Sony sensor na hindi mo basta-basta nakukuha for phones at this price range. Tinest natin yan at ito ang mga results na nakuha natin. Definitely for main camera, regardless kung ano ang lighting situation nyo, makakakuha kayo ng magagandang photos using this phone. Very punchy yung mga kanyang colors, so kung mahilig kayo sa mga vibrant na photos lang talaga, ito ang magandang option na para sa inyo. Maganda yung kanyang dynamic range enough, pero may tendency pa rin na mag-compensate by increasing the contrast kapag against the light yung ating mga photos. Para sa akin, for a phone at this price, lalaban pa rin ang Vivo V30e pagdating sa kanyang main camera performance, tapos idagdag pa natin ang existence ng kanyang ultra wide lens. Isa sa mga concern ko sa mga Vivo V series phones, dati hindi sila naglalagay ng ultra wide lens, pero this time nakakatuwa lang na included ito sa Vivo V30e. Hindi naman tayo basta lang binigyan ng ultra wide lens kasi maganda rin ang kanyang performance kung titingnan nyo sa ating mga photos. Meron tayong slight change pagdating sa color quality versus the main camera, pero yung ganitong bagay para sa akin nag-adjust lang talaga ang Vivo V30e depende sa lighting situation niya. Mas may tendency na tumaas yung contrast niya, pero thankfully naman yung detail hindi nawawala at hindi naman tayo nagkakaroon ng sobrang underexposed talaga na areas. If ever na mag-zoom kayo, opposite naman yung experience kung saan medyo mababawasan yung contrast at more on magiging brighter yung ating mga photos. Pwede nyo naman tong i-adjust while taking photos, at para sa akin yung mas important pa rin yung detail at saka yung color na nabibigay naman ng Vivo V30e. If mahilig naman kayo mag-take ng pictures at night, definitely ma-enjoy nyo din yan sa Vivo V30e given na nag-a-adjust agad yung kanyang camera kung sakaling kulang na yung kanyang light source. Automatically nagiging night mode yung mga photos, so hindi na kailangan mag-adjust and magiging maganda yung ating mga pictures. Very sharp and detailed yung mga photos, and wala tayong nakikitang green kahit pa wala talaga gaano light source sa mga pictures na nakuha ko. Quite impressive for a phone at this price point, dahil sa mga phones na na-encounter ko usually dito tayo nagsistruggle sa kanilang mga low light performance. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kanyang Aura Light 3.0 na para sa akin yung pinakamagandang flash na pwede nyo makuha for mobile photography. Usually kasi pinapabayaan lang ng mga phones yung kanilang flash, kumbaga basta lang may ilaw silang mabigay. However, for the Vivo V30e or parang sa Vivo V series lang talaga, they made sure to give us yung lighting na very soft at very flattering lang, na kahit low light yan or ideally nga pag super low light yan, magagamit talaga natin. Hindi no overexpose at hindi sobrang harsh yung lighting. Kung gusto nyo mag-experiment or yung uso talaga ngayon na flash photography, definitely go for the Vivo V30e. If mahilig kayo mag-take ng selfie, definitely maganda ding option of phone na to given na napaka-wide ng kanyang selfie camera, so kahit may mga kasama pa kayo, maka-capture niya yan. Ang maganda pa dito yung filter ng kanyang camera kung saan nawawala yung pores nyo, so medyo nakaka-blooming lang. So however, para sa akin may tendency siyang tumaas yung contrast, so ideally nasa mas magandang lighting tayo whenever taking photos. For videos naman, dahil may OIS ang kanyang camera, makakakuha tayo ng very stable videos. So kung plano nyo gamitin ang phone na to for content creation, hindi ko kayo pipigilan dahil maganda din yung kanyang quality. Very sharp yung mga photos, maganda yung kanyang color at very stable yung mga bagay na hinahanap natin for videos na mapopost online. Overall camera performance, masasabi kong ito ang pinaka-focus ng phone na to by giving you a bunch of upgrades while retaining yung mga bagay na nagustuhan talaga natin about the Vivo V series phone.
Moving on, syempre, doon naman tayo sa gaming performance. Isa ding importanteng bagay when buying a phone. For the Vivo V30e, gumagamit na siya ng Snapdragon 6 Gen 1 na chipset. Meron siyang 8GB of RAM with 256GB of internal storage. Tapos, meron siyang 8GB of expandable RAM and then 1TB naman for expandable storage. For this phone, syempre, tinest out natin yung kanyang performance at nakakuha naman tayo ng matataas na result. Syempre, given na Snapdragon 6 Gen 1 yung kanyang chipset, nakakuha tayo ng slightly faster performance compared to last year, and then comparing to phones at the same price range, masabi ko nandun tayo sa above average level pagdating sa kanyang chipset. Hindi man siya ang pinakamabilis sa kanyang price range, pero meron pa rin siyang enough performance para mabigay yung hinahanap natin sa ating mga games. If ever na naglalaro kayo ng Mobile Legends, makakakuha kayo ng matataas na settings on this phone, at hindi naman ako naka-encounter ng thermal throttle o kaya ng stutter while gaming. May onting lag, pero most likely dahil sa ulan yan, dahil ulan ng ulan ngayon. And syempre, kahit sa mga games na katulad ng Call of Duty, very smoothly natin may experience ang ating games. Lalo na't meron tayong immersive na curved display tapos 120Hz refresh rate, bagay na bagay talaga for gaming. Even for a game like Genshin Impact, smoothly naman natin itong na-run, at kung gusto nyo pang mas smoother, doon tayo sa lowest settings niya. Gaming-wise, masasabi kong maganda ang experience ko with the Vivo V30e, tapos idagdag nyo pa yung kanyang mahabang battery life na lalong ma-enjoy nyo ng pangmatagalan ang inyong phone. At given sa lahat ng mga upgrades na nakuha natin sa Vivo V30e, magkano nga ba ang phone na to? So, ang Vivo V30e nagkakalagang 17,999 pesos. At sa presyo na to, masasabi ko nga bang sulit ang phone na to, lalo na kung medyo nag-hold back tayo ng konti sa Vivo V29e o kaya sa Vivo V30 series phones. For this year, masasabi ko with a bunch of upgrades, nakakatuwa lang na nagbaba pa ng presyo ang Vivo V30e. Meron tayong mga onting compromise katulad na lang na mas mababang RAM, pero dahil expandable naman yung kanyang RAM, medyo compensated to, tapos gumagamit pa na siya ng mono speakers and of course yung kanyang 44W charging. However, given na meron siyang mas faster na performance, mas magandang Sony IMX sensor, yung kanyang updated design na talaga nga naman gusto ko yung mga ganitong design na napakanipis at napaka-sleek lang, hindi magpapahuli ang Vivo V30e. Given pa na mas malaki yung kanyang display, mas mataas yung kanyang IP rating this year, madami tayong upgrades na nakuha at na-outweigh lang ng kanyang upgrades yung ating mga compromise for this phone, lalo na't nagbawas siya ng 1,000 pesos from its predecessor. Para sa akin, mas competitive palalo ngayong taon ang Vivo V30e dahil pinrioritize niya yung mga talagang hinahanap natin sa isang phone, which is yung battery life, yung camera performance, chipset performance, at saka ang kanyang very classy na design. Isang maganda at well-balanced na versatile 2024 phone. Kung sakaling medyo short ang budget nyo sa ibang mga Vivo V30 series phones, definitely magandang option ang Vivo V30e given na marami siyang mga premium na features na similar sa kanya mga mas premium na kapatid. Yan ang Vivo V30e. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to na malaman kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo sa magandang option ngayong 2024. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong ang video na to, sana i-share at i-like nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.